Kapag pinag-uusapan ang unang taon sa Kongreso, madalas ang unang nakikita ay mga numero gaya ng ating mga accomplishments. 166 bills as principal author, 96 co-authored bills, 233 committee meetings, perfect attendance sa session, libo-libong food packs na naipamahagi. Mga bilang na mahalaga, pero sa likod ng bawat numero may buhay. May pamilyang umaasa, may batang nangangarap, may komunidad na humihiling ng tulong. At dahil dyan, kailangan ang agarang aksyon. Sa tulong ng ating mga katuwang, nakapaghatid tayo ng 43,000 family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, baha at lindol. Nasa 17,000 hot meals naman ang naipamahagi sa mga evacuation centers at komunidad. Naghatid din tayo ng tulong sa Pangasinan, Bataan, Tarlac, Laguna, Oriental Mindoro, Metro Manila, Camarines Norte, Camarines Sur, Cebu, Sarangani at iba pang mga lugar sa buong bansa. May pagkain, may gamot, may tubig, may pag-asa. Dahil ang serbisyo ay hindi naghihintay sa oras. Ito ay ginagawa sa oras na pinakakailangan. At kapag may sakuna, hindi sapat ang basta tulong lang. Sa unang taon natin sa Kongreso, hindi lang tayo naghain ng mga panukala. Mas mahalaga, nakinig tayo. Dumalo tayo sa mga pagdinig kung saan tinalakay ang kinabukasan ng edukasyon, kalusugan, pagkain, at digital access ng bawat Pilipino. Mga hearing tungkol sa food security at nutrisyon ng kabataan. Mga diskusyon sa digital divide at internet access sa mga liblib na lugar. Mga consultation para sa transparency at mas epektibong pamahalaan. Mga talakayan sa proteksyon ng pamilyang Pilipino. Dito natin naririnig ang mga eksperto, mga lokal na pamahalaan, mga civil society groups, at higit sa lahat, ang taong bayan. Dito, hindi lang batas ang hinuhubog. Dito, hinuhubog ang direksyon ng ating serbisyo. Sa unang taon natin, ilan sa ating mga panukala ang umusad at naaprubahan sa third reading dito sa House of Representatives. Mga reformang patunay na ang batas ay hindi nananatili sa papel lamang, kundi patuloy na gumagalaw patungo sa realidad. Right to Information Act of 2026, Child Online Safety and Protection Act, Selected Social Protection and Education Measures, Key Priority Reforms under Food, Progress, and Justice, at iba pang mahalagang panukala. Sa pagsulong ng food o pagkain, simple lang ang ating layunin. Walang Pilipinong magugutom. Kaya isinulong natin ang mga panukalang tumutugon sa kagutuman at kakulungan sa nutrisyon. Una, National Nutrition Program Act. Mas pinalakas na feeding program at nutrition programs para sa kabataan. Food Waste Reduction and Prevention Act para bawasan ang nasasayang na pagkain habang may nagugutom. Kalinga Act. Mas mabilis at mas maayos na suporta sa panahon ng krisis. National Water Resources Management Act para sa mas maayos na access sa tubig at pangangalaga ng likas yaman. At marami pang iba. Dahil ang pagkain ay hindi dapat pinaghihirapan kung karapatan nito ng bawat Pilipino. Sa Progress Pillar, ang tanong natin ay hindi lang kung paano tayo babangon, kundi kung paano tayo uusad. Kaya isinulong natin ang mga panukalang nagbubukas ng oportunidad. Last Mile Schools Act para walang batang may iwan dahil sa layo o kondisyon ng paaralan. Tertiary Education Subsidy Expansion Measures para mas maraming makapagkolehiyo. Sana All May Internet Act para sa mas abot kayang koneksyon at digital access. Dapat lahat may internet access, hindi na dapat sana all. Artificial Intelligence Act para ihanda ang bansa sa teknolohiya ng hinaharap. Blue Economy Act para sa sustainable development ng ating karagatan at coastal communities at marami pang iba't iba para sa progress. Mga kapanday, ang pag-unlad ay hindi dapat para sa iilan. Ito ay dapat naramdaman ng lahat. Sa Justice, pinalakas natin ang mga panukalang nagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino.
Anti-Political Dynasty Act para sa mas malawak na demokratikong partisipasyon. Cyber Maturity and National Resilience Act para sa mas matatag na cybersecurity ng bansa. Anti-Cybercrime Act of 2026 para labanan ang online scams at digital crimes. Budget Blockchain Transparency Act para mas matutukan ang paggamit ng pondo ng bayan. At marami pang iba para sa justice. Mga kababayan, hindi automatic ang tiwala ng taong bayan. Ito ay pinapatunayan araw-araw. Ang isang gobyerno ay nagiging tunay na matatag kapag ito ay bukas, tapat at accountable at may patas na sistema ng hustisya. Sa bawat pagdinig, may mga tanong na kailangan sagutin. Sa bawat debate, may mga ideyang kailangan linawin. At sa bawat konsultasyon, may mga boses na kailangan marinig. Dito natin mas nakikita ang tunay na kalagayan ng ating mga batas. Kung ito ba ay tugon sa pangangailangan ng tao o kailangan pang ayusin. Dito rin natin pinapatibay ang ating paninindigan na ang serbisyo publiko ay dapat nakaugat sa katotohanan at pakikinig. Sa unang taon pa lang natin, todo kayod tayo para mas mapabuti ang serbisyo para sa mga Pilipino. Nakipag-dialogue tayo sa iba't ibang international conference gaya ng Interparliamentary Union, Philippine Democracy Series 2026, 11th Hour Ocean Conference, at Geneva Science Diplomacy Week. Dahil dito, mas marami tayong natutunan at bagong ideyang mauuwi para makagawa tayo ng mga batas na nakabatay sa katotohanan. Noong nakaraan lamang, nakipagpulong din tayo sa mga OFW sa Hong Kong para malaman ang kanilang sitwasyon doon. Pero syempre, ang konsultasyon natin ay hindi lang para sa mga OFWs. Nagkaroon din tayo ng mga consultations dito kasama ang iba't ibang sektor gaya ng urban poor, transportasyon, magsasaka at mangingisda, solo parents, senior citizens, PWDs, vendors, kabataan, animal welfare advocates, Muslim groups, at marami pang ibang sektor. Alam ko hindi natin magagawa ang lahat na ito ng mag-isa. Kaya nakikipagtulungan tayo sa mga kapwa nating mambabatas dito sa Kongreso para isulong ang mga batas na ating paniniwalaan na makakatulong sa mga Pilipino. May halos 100 pang mga panukalang batas na tinatrabaho natin para isulong kasama ng ibang mga mambabatas. Ilan sa mga ito ang Child Responsibility Act, Public Assistance in Disaster and Logistics Act o PADALA, Agriculture Pension Act, Adopt a School Act, Early Detection and Support for Children with Special Needs Act, at marami pang iba. Sa unang taon natin sa Kongreso, marami tayong natututunan. Mas malakas ang panukalang batas kapag suportado ng taong bayan. Ang tunay na serbisyo ay nagsisimula sa pakikinig at pagkilos sa pangangailangan ng tao. At natutunan din natin na ang pagbabago ay hindi nangyayari ng mag-isa. Dapat nagbabayanihan ang pamahalaan at tayong mga Pilipino. Kaya kasama ng FPJ Panday Bayanihan, may FPJ Youth tayo na tumutulong sa atin. Ang mga kabataang inuuna ang bayan bago ang sarili. Mga kabataan taglay ang Panday Bayanihan. Sa FPJ Youth, tinututukan ng kabataan para maging isang mabuting leader ng komunidad, paaralan at kahit saan. The Forge bilang leadership training. Dapat tapat kung saan kinukonsulta ang kapwa kabataan tungkol sa mga batas na ating sinusulong. Relief operations para sa mga biktima ng kalamidad at Project by Bayanihan kasama ang Philippine Coast Guard para sa kalikasan. Ilan lang yan sa mga proyekto nila para ituguyod ang kinabukasan ng Pilipinas. Tandaan, sila ang pag-asa ng bayan, kaya dapat hinahanda natin sila sa katotohanan. Marami tayong naihain, marami tayong naumpisahan, marami tayong natulungan, pero mas marami pa tayong kailangan gawin. At habang may Pilipino nangangailangan ng tulong, oportunidad at boses, hindi tayo titigil. Food, progress, justice. Para sa bawat kapanday, para sa bawat Pilipino.